Naku po, ito na mga kababayan, ano? Dahil nga sa patuloy na pagbaha mga kababayan, sa buong Metro Manila at buong Luzon mga kababayan, hinahanap ngayon ni Pastor Bini Abante mga kababayan, itong si Vice President Sara Duterte. Pero bago tayo magpatuloy sa ating pag-usapan, ako muna ibabati ng magandang hapon sa ating mga subscribers dyan, sa ating mga viewers. Maraming salamat sa inyong suporta. Shout out sa inyong lahat. Hoy, gising! Mukhang tulog itong si Abante mga kababayan. Dahil nga daw binahana yung buong Metro Manila at buong Luzon mga kababayan. Nasaan na ba daw itong ating Vice President Sara Duterte? Bakit hindi pa daw ito nagpakita sa impeachment trial mga kababayan? Iba talaga pag mga bangag mga kababayan. Iba talaga yung utak mga kababayan. Bakit ba? Kung halimbawa pupunta itong si Vice President Sara Duterte doon sa impeachment, hindi na matutuloy yung baha. Kayang pigilan ni Vice President Sara Duterte yung pagbaha dahil sa pagpunta nitong si Vice President Sara Duterte doon sa impeachment. Kapal mo talaga, Bini Abante ka. Kupal itong matandang ito mga kababayan. Hindi natin pwedeng tawagin itong congressman dahil hindi naman ito nanalo nung nakarang eleksyon mga kababayan. Talo yan mga kababayan, talo yan. Ulitin natin hindi yan congressman kasi nga talo yan nung nakarang eleksyon. Nanalo lang yan mga kababayan kasi binayaran yung kumilik. Kaya naging congressman yan ngayon mga kababayan. Pero ang katotohanan yan talaga mga kababayan, talo yan. Paano ka nagiging pastor tapos mandaraya ka naman? Nagpakilala kang pastor, nagpakilala kang alagad ng Panginoon pero number 1 kang mandaraya at number 1 kang napakasinungaling. May katotohanan yan mga kababayan. Kasi nga, nung nakarang eleksyon talo nga yan mga kababayan. Asar talo itong si Bini Abante mga kababayan kay Vice President Sara Duterte. O ito na. Huwag na natin itong patagalin. Sabay-sabay na natin itong panoorin. Sana yun? Ito na. Ilang bishop. Mukhang pati ang Diyos nagagalit na rito. Aba, Inaalaw niya na yung baha eh. Baha na sa buong Luzon. Anong ginagawa ng ating mga kababayan, bakit si Vice President ang hinahanap mo? Bakit si VP Sara ang hinahanap mo sa nangyaring baha sa buong Metro Manila at buong Luzon? Bakit hindi mo hinahanap yung mga flood control? Dapat hinahanap mo yung mga flood control na pinagyayabang ni Pangulong Marcos Bangag Jr. Dapat ang tanong mo ganito, nasaan na ba yung 5,500 na flood control na pinagyabang ni Pangulong Marcos sa kanyang zona? Akala ko ba meron tayong 5,500 flood control sa buong bansa? Pero bakit ganito? Bakit ganito? Patuloy pa rin yung pagbaha sa buong Metro Manila at buong Luzon. Dinakaw ba ang pundo ng flood control? Dapat ganon ang katanungan mo. Hoy, ugok. Matanda ka na sana pero bugok ka pa rin. Kaya nga hindi ka nanalo bilang congressman eh. Dahil ang tingin sa'yo ng mga kadistrito mo ay bugok ka. Dinaya mo lang yung eleksyon nung nakaraan. Talo ka naman talaga sa bilangan. Pero nanalo ka lang sa kumilik. Nasarap talo nga yun. O ito mga kababayan, patuloy pa natin ito. Vice President? Nagpupunta sa iba't ibang bansa. Just imagine meron tayong impeachment court dito. Dapat maharap siya. Saan siya? Nasaan siya ngayon? Gusto kong tanungin, nasaan ba siya ngayon? Meron akong nakita na video. Sumasayaw pa siya. Nasaan ba siya ngayon? Yun ang tanong natin, nasaan ngayon ang Vice President? Madam Vice President, bumabaha na. Nagagalit na ang Diyos. Pati ang taong bayan napapagod na rin. At gumagastos tayo ng milyon-milyong buwis dito na binibigay ng mga Pilipino. Humarap ka na para matapos dito. Kapal ang mukha, mga kababayan,
Gumagastos daw ng milyon-milyon. Ang mga Pilipino, ang taong bayan, mga kababayan. Pero nga, ano ang ginawa nila, mga kababayan? Sa trilyong pondo ng flood control. Inakaw ng mga hayop na ito. Tapos, ang kapal ng mukha mo, nabanggitin. Yung pira ng taong bayan na ginastos ninyo dyan sa impeachment na yan. Bakit hinahanap mo itong si Vice President Sara Duterte? Bakit gusto mong makita itong si Vice President Sara Duterte doon sa impeachment trial? Bakit mawala ba yung baha? Kung halimbawa pupunta itong si Vice President Sara Duterte doon, Bini Abante, matanda na sana itong hinayupak na ito. Dapat paabante na talaga ito. Pero ang sa tingin ko, mga kababayan, lagi na lang itong paatras. Lahat ng mga sinasabi nito, mga kababayan, ay puro lang mga kademonyohan. Ginagamit pa yung salitang Panginoon. Nagagalit na daw yung Panginoon. Binabaha na daw yung buong Metro Manila at Luzon, mga kababayan. Pastor ba talaga ito? Nagtataka lang ako, mga kababayan. Hindi talaga ako makapaniwala, mga kababayan, na isa itong pastor. Dahil kung nga sa kanyang pananalita lang, mga kababayan, yung ating pagbabasihan, demonyo ito eh. At dahil sa kanyang pagkademonyo, mga kababayan, ayan na, mga kababayan, pinagmumura tuloy siya ni Iloy Bugres. Bilat ka sa imong Iloy. Ito, mga kababayan, papaliguan ito ngayon ng mura ni Iloy Bugres, mga kababayan. Bilat ka sa imong Iloy. O ito, mga kababayan, huwag na natin itong patagalin. Sabay-sabay natin itong panoorin. Oh. Uy, Abante, gago. Bakit mo hinahanap si VP Sara? Para mag-swimming kasama mo sa baha? At tupagin mo, putang ina ka kung bakit ang baha dyan hanggang dito sa distrito mo. Ano pa kaya alam ni VP Sara sa batang ina nyo na sa kanyang budget? Tama. Wala nga sa budget, 3 taon na may budget si Sara. May budget sa ngayon. Kayo ang may mga budget, mga putang ina nyo, kayo ni BBM, bilat siglo nyo, pero ninakaw nyo. Ang baha, wala ka pakialam si VP. Ha? Ano pakialam niya bakit bumaha ang mga distrito sa bilat sa Iloy ng Pilipinas? Kayo ang binigyan ng pera para maglagay sa mga simento kag mga lahat-lahat to prevent the flood. Anong nangyari? Ngayon putang ina may baha, kailangan mapasunsong si VP Sara. Nung nagbigayan di puta budget, wala siya kahit piso. Yuta mo, Abante, gago. Satanas, pedopilya. Totoo talaga yan, mga kababayan. Satanas yan. Hindi ganyan ang pananalita kung isa ka na talagang pastor. Hindi ka magbibintang, mga kababayan. Ito si Bini Abante, panay bintang ito eh. Tama ang sinabi ni Bilad sa imong Iloy. Nasa inyo yung mga budget. Nasa inyo yung budget ng flood control. Bakit tinahanap niyo ito si VP Sara Duterte? Bakit? Si VP Sara Duterte ba ang napagawa ng flood control? Di ba kayo? Di ba binulsan ninyo? Kaya nga nagiging mga ghost yung mga flood control. Nasaan na? Dapat yan yung hanapin mo. Hanapin mo sa inyong mga sarili. Kung nasaan na yung mga proyektong flood control na yan. Bilat ka sa imong Iloy, Satanas ka. Hanapin nyo ito si VP Sara Duterte. Wala naman itong kahit may isang proyektong flood control. Mga hayop talaga kayo, ang galing yung magpaikot ng mga tao, Akala siguro ng mahinayupak na ito, ganun na lang kabubo ang taong bayan. Para maloko nila ng ganun-ganun lang, mga kababayan. Yun ang dito lang muna, at bago tayo magtatapos, mag-shoutout lang muna tayo, May nagpa-shoutout sa akin dito, Tika lang, hanapin ko lang, Shoutout kay Ma'am Bergie Religious ng Apuliang Bulacan, sa kanyang mga apo. Kay Coco, Dion Yure at kay Sagi. Shout out na rin kay Ma'am Joyce ng Japan. At shout out na rin kay Ungmun Dayo, pa-silent out naman, sir. Maraming salamat sa iyo, Ungmun Dayo. Shout out yan sa inyo at sa lahat ng pamilya mo dyan. Maraming salamat sa iyong panonood. Shout out na rin kay Jubal, Jubal Galafon. Shout out na rin kay Noel Dumdum.
Shout out na rin kay Volanti. Shout out na rin kay Winter. Shout out kay Mami Bilin Balikaw. Shout out na rin kay Miming Maning Di Ocampo. Shout out kay Ma'am Elisa Borbi. Mamaya ilalagay ko yung komento ni Ma'am Elisa Borbi. Muntik na rin pala itong nabiktima o muntik na rin pala itong mabiktima ni Epifanio Labrador. Mga kababayan, talagang mambubudo lang ang ayop na yun. Shout out na rin kay Rami Tiskol. Shout out na rin kay Dong Hagwa at kay Roger Acerto. Shout out ha sa iyo, Roger Acerto. Shout out po sa asawa ko sa Roger Acerto. Shout out po sa asawa ko na nasa San Rafael, Batangas. Basahin natin to ha. San Rafael, Batangas. Kay Lilia Acerto at kay Shira Tira Broso. Tira Broso, tama ba? O Tini Broso. Sa Ipil, Zamboanga del Sur. Yun ang mga kababayan, hanggang dito lang muna, At medyo mahaba na yung ating video. Once again, this is Ronly TV mo. Ingat ang lahat. God bless bawat isa sa atin.